Yan o, ang bubong. Kawayan lang rin yan. Yan. Kaya kahit konti lang ang budget natin sa materyales, ay pwede tayong makagawa ng kulungan para sa ating mga alaga. Guys, kung mayroon kayong alaga na baboy, kambing at manok, o nagpaplano pa lang na mag-farming, isa sa magandang itatanim ay itong kawayan. Yan. Isa ito sa materyales na pwede natin gamitin sa pinaplano natin na babuyan, kambingan o manukan. Itong mga kawayan na to ay libre lang natin na nakukuha dito sa aking lugar dahil tanim pa ito ng aking tatay. Yan, meron dyan, meron din doon, saka doon sa kabila, doon banda. Nakakatipid tayo sa materyales dahil dito sa kawayan na to. Kung mayroon tayong tanim na kawayan, ang magagastos lang natin ay labor, alambre at pako. Lalo pat wala pa tayong masyadong puhunan pagdating sa pabahay sa ating mga alaga. Yan, napakaganda itong kawayan na to. Makapal. Pwedeng gawing haligi o bakod ng ating mga alagang baboy. Matagal naman masira ang kawayan na ganito dahil makapal siya. Ang tawag sa amin ng kawayan na to ay tinikan. Yung mayroong mga tinik. Yan, kumukuha sila M saka sila Ruel ng kawayan. Mayroon din tayo nakuha na kabuti. Yan, may pang ulam na oh. Mamaya ay hakutin na rin itong mga kawayan dun sa ating babuyan. Yan guys, pinapagawa ko na sa ating tao ang ating kulungan gamit ang ating pinaputol na kawayan. Kung dati ay ako lang mag-isa ang gumagawa dito sa aking babuyan, ngayon ay mayroon na rin akong tao na pwedeng tumulong sa akin. 2 tauhan ko na ang aking pinapasahod monthly. Kaya imbes na semento ang ating gagawing materyales tulad dito sa ibang kulungan ko, ay kawayan na muna ang ating ginamit para ang gagamitin natin na pambili sa semento na materyales ay ibabayad muna natin sa ating tauhan. Subok na rin naman natin dati pa na maganda itong kawayan para sa kulungan ng ating mga alagang baboy. At napansin ko na mas gusto ng ating mga alagang baboy na kawayan ng kulungan kaysa dito sa semento na. Kahit ganito lang ang pagkakagawa ng kulungan ng mga alagang baboy, itong area na to ay tatambakan lang natin para medyo tumaas naman kapag umuulan ay hindi puputik ang loob ng kulungan ng mga baboy. Tapos ang ibabakod natin sa kulungan na kawayan ay kahit hindi naman masyadong maganda ang pagkakabit. Ayan o, alambre lang ang ating nilagay. Tapos pinakuan lang natin. Yung tama lang na hindi makakalusot ang ating alagang baboy dahil hindi naman nila sisirain itong bakod na kawayan. Subok na natin ang ating mga alagang baboy. Kapag may bakod na kahit kawayan ay hindi naman nila sinisira ito. Tulad dito sa nagawa na rin natin na kulungan, yari din sa kawayan. Yan. Basta alam nila na may harang na ay hindi na sila nagpipilit na lumabas. Ang ikinulong natin dito ay itong 3 bansot na natira doon sa ibininta natin ng mga biik. Tapos itong isa naman ay ginawa nating inahin. Yan, buntis na rin ng 1 buwan. Pero itong 3 na to ay ililipat din natin ng kulungan kapag malapit ng iwalay yung 9 na mga biik. Dito natin ilalagay sa kulungan na to. Yan, ditong part. Ito na ang magiging kulungan ng ating palakihing mga biik. Yung gagawin natin na lechonin. Pangbenta natin kapag lechonin size na sila. Dahil kung yung nakaraang taon ay hindi tayo nakapagparami ng ating lechonin para pangbenta, ay ngayong taon ay magpaparami na tayo. Kaya kailangan na maayos na itong ating kulungan ng para sa mga lechonin. Ang importante lang dyan ay ang bakod na kawayan tapos itong bubong. Yung kapag umuulan ay hindi sila nababasa. Okay na yan para sa ating mga lechonin. Itong mga kawayan naman na ginamit natin na materyales dito sa kulungan ng ating mga alagang baboy ay makapal at matibay. Kaya aabot din naman ito ng 2 hanggang 3 taon itong ganitong kawayan.
Yan guys, nalagyan na rin natin ng mga biik itong kulungan natin ng para sa lechonin. Ayan yung tatlong mga biik natin. Diyan na sila, pag-alagala na sila dyan. Tapos yung mga butas, yan, tinakpan natin para hindi sila makalabas. Oh, kahit ganyan lang siya ay matibay naman at hindi makakalabas ang ating mga alagang baboy. Tapos ito naman, naka-prepare na itong kulungan na to para sa ating inahin. Itong inahin dito. Yan, mga anak ng March. Mas maganda na dito natin sila paanakin. Tapos lalagyan lang natin ng tuyong dahon ng dayami or tuyong dahon ng saging. Dahil dito nasubukan natin magpaanak. Hindi masyadong maganda ang pagkakapalaki natin dito sa anak nito. Dahil siguro sa pabago-bago ng panahon. Minsan umuulan, umiinit pagdating ng hapon. Kaya hindi magandang pagpapalaki natin sa kanyang anak nung dito siya nanganak. Hindi tulad sa lupa na subok na natin ng ating mga alagang baboy. Kaya maganda na dito sila papaanakin natin. Itong ating mga alagang baboy naman ay may lahing native. Kaya okay lang na dito natin papaanakin. Yan yung tatlo. Tapos ang kulungan naman nila, yan yung mga winalay natin. Bali siyam yan. Siyam sila magkakapatid. Pero yung tatlo ay may bumili. Kaya ang matitira sa atin ay 6. Kapag okay na, malakas na silang kumain, pwede na nating ilipat doon kasama nung tatlo. At magiging lechonin na rin ito. Sa susunod ay ito na naman ang ating iwawalay. Itong mga anak nito. Nasa galaan pa. Yan pala ang kanyang anak. Dito natutulog sa labas. Mayroon din tayong bagong panganak na inahin. Yan o. Ang anak niya ay 8. Medyo matapang lang nga itong inahin na to. Kapag lalapit tayo ay baka tumayo at maabala ang pagdididi ng kanyang mga anak. Yan si Gina. Marami mga anak, maalaga din sa anak. Pero kapag nilapitan natin ay nagagalit. Medyo matapang sa tao. Yan, lumalabas na nga yung ibang anak niya. Sa susunod na buwan ay ito, mga anak din ito. Bali, 3 inahin ang mga anak sa susunod na buwan. Sa March. Itong isa. Tapos ito. Yan. 2 lang ilipat natin dito sa kulungan na to. Dahil yung isa naman ay lupa na. Yan, ganito lang ang aking ginagawa dito sa aking babuyan. Mga materialis ko ay kawayan. Kapag medyo nabubulok na ay pinapalitan natin. Madami namang kawayan na extra pa doon. Kaya marami pa tayong makukuha. Yan o, ang bubong. Kawayan lang rin yan. Yan. Kaya kahit konti lang ang budget natin sa materyales, ay pwede tayong makagawa ng kulungan para sa ating mga alagang baboy. O paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at gusto rin mag-alaga ng native na baboy, sana ay makakuha kayo ng idea. Maraming salamat sa panonood. Happy farming! Bye bye!